Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay makakasama natin si Miss Jonah. Naandito ako sa isang agency dito sa Spain. Ito ay ang SC Travel and Tours. Baka sa video na to ay meron kayong makuha, mapulot na pwedeng maging daan para makarating kayo dito sa Europe. Kasi nabalitaan ko, may mga way sila na pwedeng makatulong sa mga kababayan natin na gustong makarating dito sa Europe. Ngayon ay interviewin natin si Miss Jonah at aalamin natin kung kayo ba ay qualified sa mga available na way para makarating kayo dito sa Europa. Hello Miss Jonah, kamusta? Buenas tardes. Buenas tardes too. Thank you so much also dahil talagang nagtyaga po kayo pumunta dito para lang po ma-interview po kami. And then masishare din po natin sa mga pilo kababayan po natin yung mga way at saka type of visa na pwede po nilang gamitin o pwede po natin i-apply para po sila makapunta po dito sa Spain. Kumbaga hindi lang naman po sa Spain but of course dito po sa Europe. Yes. Kaya nga po, marami po kasi ako nababasa sa mga comments, sa mga videos na ginagawa ko. Gusto nilang mag-cross country papunta dito sa Europe, especially sa Spain. Kaya lang, wala naman kasi tayong direct hire papunta ng Spain. Kaya nung nakita ko yung post na meron kayong mga available na way para makarating dito. Kaya gusto ko kong ipaalam sa mga kababayan na nanonood sa aking mga videos na ano po ba yung mga services na available nyo na pwede nilang gawin? Okay. So, ang ST Travel and Tours po ay isang travel agent po. Hindi po kami working agency. But, ang specialized po kami sa mga visa assistance. Okay. And then, kung muna po kasi sa ating mga Pilipino yung tourist visa. Okay. But, sa generation po natin ngayon, marami na pong iba't ibang type of visa na pwede po natin i-apply para po makapag-cross country po tayo. Okay. Example lang po, open po ngayon ang Portugal for the job seeker. Okay, ang job seeker naman po is pwede po silang magpapunta ng Portugal without the work contract or work job order po. Okay. So, kung kayo po ay mga skilled worker, okay, tulad po ng mga masahista, okay, IT, tapos yung mga HRA, yun. And then, kahit mga construction. So, pwede po tayong mag-apply ng job seeker visa po. And then, take note po, kasi karamihan sa atin nagtatanong ba na ang trabaho, of course, din lalo na po doon sa mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Kahit po vocational lang po ang inyong natapos, kung kayo po ay nasa Pilipinas, dahil uso po sa atin ngayon yung TISDA, na 6 months, may certificate ka na. Okay? So, kung kayo po ay nakatapos din po ng in situ or mga vocational, tulad, ngayon po, mayroon po silang mga welder na talagang inaano ng government natin na pinupurso nila na mag-aral. So, kung mayroon po kayong certificate ng gano'n na skilled worker kayo, and then may experience kayo sa ganong trabaho, swak po kayo dito sa job seeker po. Okay. So, then kung kayo naman yung talagang high profile tulad ng mga engineer na talagang may license kayo, and then ano pa ba yung mga 4 years na IT, pwede naman po kayo sa Germany or sa Sweden. Okay. And then take note, kung kayo naman po nasa Hong Kong, dahil ang Hong Kong po ay pwede pong mag-aral ngayon ng caregiver. Yes, opo. Yes, nag-aaral sila yung iba. So, kung kayo naman po may certificate ng caregiver or in situ din, vocational po yun, pwede din po sila sa Finland. Yeah. Paano po yung ganyang kagaya sa nabanggit nyo, pupunta ng mag-a-apply ng visa para sa Portugal? Paano po pagdating nila doon? May trabaho na po ba sila doon o saka pa lang sila maghahanap pagdating nila doon? Okay. So, pagdating nyo po doon, maghahanap po kayo ng trabaho. Sila po yung maghahanap o may tutulong sa kanila para maghanap ng trabaho? Pwede po kaming mag-send ng link na doon sa link na yun, makikita po nila yung mga name of company, tapos yung mga available na trabaho, and then habang pinaprocess pa lang yung mga documents, isisend na po namin sa kanila para makapag-umpisa na po sila mag-send ng kanilang resume.
Habang hindi pa po sila nakakaalis, maghahanap na po sila. Yes, so yun po yung maganda dahil syempre habang kinukumpleto pa yung mga documents, of course. So, magsisend na po sila ng resume and then magre-reply po yung company na okay, tanggap namin yung inyong application, tanggap namin yung resume ninyo. So, once na nandun na sila sa Portugal, tatawagan po nila yung company na yon na ready to physical interview na po sila. So, yun po yung maganda. Dahil pwede po sila magstay ng 4 months or 120 days habang naghahanap sila ng trabaho. Doon po sa sa Portugal. Paano regarding naman po doon sa sa professional po na pupunta halimbawa ng Finland or kung sa ibang bansa. Okay. May trabaho din po, maghahanap din po sila. Sa Finland po, bali ang pasok po nila doon is student visa. Ang apply naman po nila is student visa naman. Para po magamit nila yung kanilang certificate na, kasi marami po kayo ng, kumbaga, open po ngayon yung Finland sa mga care home. So habang nag-aaral po sila, ligan po silang makapagtrabaho. And then after 2 years, i-renew lang po nila yung documents po nila. So yun po yung ngayon yung Finland. Doon naman sa mga architect, mga engineer, sa Germany naman po to. Okay. So, the same pa rin po na habang pinaprocess po yung mga documents po nila, magsisend pa rin po sila ng kanilang resume sa company po na sila din po ang maghahanap. Yes po. Ang maganda lang po kasi niyan, sa Portugal, once po na hire po sila ng company, yung kanilang visa po, i-modify po into working visa na hindi na po nila kailangan umuwi ng Pilipinas. Ibig sabihin po, bago po sila umalis ng Pilipinas, yung visa po na nila, working na, if ever na makahanap na sila ng trabaho? Hindi po. Pagdating po nila sa visa po, sa Portugal, yes, doon po aayos sikasuhin? Yes po po. Okay po. Ano pa po yung mga possible na pwede pa po nilang applyan sa Portugal, student visa? Okay. Dito naman po, may bago po kaming product. Ito po yung parang exchange language, okay? Parang pair, gano'n. Hindi po. Sige po, saan po yan? Auxiliary conversation. English, language assistant in Spain. Kumbaga, magiging assistant ka ng teacher. Hindi naman yung talagang teacher ka. Kumbaga, ikaw yung magiging assistant English ng kanilang teacher. So, ito po open na rin po to sa atin. Pero, Spain po yan? Yes, dito na po yung sa Spain. Ito po yung bagong product po namin. Once na kayo po yung mga 4 years graduate at fluent din po sa English, and lalong-lalo na po doon sa mga English teacher po, ito na yung pagkakataon po ninyo na mag-apply po dahil open po ngayon yung Spain para po sa mga auxiliary or assistant po ng English teacher po nila dito. So, ang po niyan is mag-exam po muna sila, and then after that na makapasa po sila sa examen, kami po yung mag-a-assist sa kanila. Saan po sila mag-detect na exam? Through online din po. Mayroon po kami ibibigay sa kanila. Meron po kayo. Yes. Pwede pong mag-apply na sa Pilipinas at kahit nasa ang bansa po pwede? Yes po. As long na mayroon po silang degree. Ano pa pong meron? Then, kung kayo naman po ay may kamag-anak po dito. Okay? Halimbawa, ikaw. Okay, ako po. Ikaw. And then, may kakilala po. Kailangan po, ako ay may papel na. May papel. Kahit po walang papel. Kahit wala kang papel. Basta may kamag-anak, kakilala. Okay. And then, mayroon kang amo. Ako may amo. May amo ka na. Willing magperma. See? Okay, willing magperma. Pero ang kontrato na ibibigay niya po is skilled worker din po. Pwede mo kukunin yung kakilala mo doon sa Pilipinas or saan man siya as a skilled worker po. Dito sa Spain na po yun. Hindi na po sa Portugal, hindi na po sa Germany. Parang direct hire po ang mangyayari. Yes, pero ang kontrata niyo po is hindi siya kontrato tulad sa atin dito. Ibang klase po. Ano po klase kontrata yun? Skilled worker po nakalagay talaga. Ano po kung pagkakaiba nun? Kasi sa atin po is empleyado de hogar. Doon naman is mas mataas po yun o mas mababa? Mas mataas. Mas mataas. Skilled worker talaga nakalagay. Kasi once na mag-apply tayo ng visa, di ba mayroon po dyan na empleyado de hogar. Pero pag nag-apply naman tayo ng mayroon talaga dyan na skilled worker visa. So, kung mayroon kang kakilala na willing magperma, willing magbigay ng kontrato, halimbawa, welder, or kaya technician,
o kaya yung mga talagang kailangan talaga din dito. For example po, katulad ko halimbawa, saan naman po kaya kukuha ng employer na ganun? Ano po ba dapat kahit na kunwari lang na kasi skilled worker po eh. Siyempre, ang mga kilala namin, mga amo-amo lang namin. Kasi may mga amo po tayo na may mga may mga negosyo. Business. Kailangan po may amo na may business na related doon. Opo. Bawa may amo po na may factory dito. Kailangan niya po ng technician. Kailangan niya yung taga-ayos yung mga skilled worker na So, pwede din po yun. Yan po pala yun. Yes. So, kaya yun kung mayroon po kayong kakilala na magbibigay po ng kaysa naman po tayo magpa-scam dyan. Kaya, So, ito panoorin nyo po para maiwas scam. Oo nga po. Kung sakali naman po, pwede po ba namin malaman kung magkano po ba yung kailangan nilang i-ready na gagastusin? May expenses po. Siyempre, yan po ang isang sa priority na kailangan nilang malaman. Kung pwede pong i-disclose dito. Pwede po ba? Sa atin kasi ng mga Pilipino, pag nag-apply po tayo kahit anong ina-apply natin, iniisip kagad natin yung gastos. Siyempre po kasi, lalo na sa Pilipinas, mahirap po kasi ang pera. Ang hirap mangutang, kahit yung ibang kamag-anak may ipapautang, ang hirap. Yeah. Pero sa amin naman po, before kami magbigay ng sample costing, inaalam po muna namin ang situation ng client. Okay? Kung anong type of visa pwede po sa for example po, yung sa Portugal, kasi medyo madali-dali sa Portugal. Okay, sa Portugal naman po, ito sample costing lang po. Sige, sample. Sa amin po, for our visa assistance naman po is €270. 270? Euro not po. Bad na. Not bad na po. Wala pang... Okay. And then after that, kasama na po doon Ano po ito? Isang 1 gig or... 2 gigs po. 2 gigs. First po muna is €75 for the intake interview. And then 190 naman po yung second. Sa second po. Kailan po ibibigay yung 190? Ibibigay na po ito kung sigurado na po yung client namin kung ano po yung a-applyan po niya. Tapos po. Okay? And then after that, syempre nandun yung visa fee. Ang visa fee po ngayon is nasa €90. Okay? Not included po dito. Hindi po dyan included po. Kung sa Pilipinas po nila yung babayaran. Plus po yung travel insurance. More or less po pero kung sa job seeker ka kasi, ang the whole month po ninyo na stay, dapat insured po kayo. Okay, for example, kung 4 na buwan po kayo mag-stay, so kukuha po kayo ng travel insurance na good for month. At saka depende pa rin po yun sa edad po kung ilang taon na kayo. Pagpalagay mo na natin sa base po sa aming experience, nasa €375 po yun. Good for 4 months po siya. €375? Yes po. Okay. And then after that, quotation lang din po natin yung accommodation. Kung mag-stay po siya ng 4 months. So, wala po ba nung Airbnb yung mura-mura? Yeah. No, mayroon po kaming binibigay na link. Actually, may binibigay kaming link na pwede po silang kumuha doon ng murang accommodation. Ang pinakamura po doon is nasa €285 per month. Okay, so kung times po natin sa 4, di ba? Okay. Yeah. Pakiano nga po dyan, pakicalculate nyo nga po yung 285 times po natin sa 4 is nasa 1,140. Pwede pong i-total nyo na po lahat yung 270 na para sa agency. Plus 270 plus 385 para sa travel insurance plus po yung kanyang food and travel lahat po na expenses. Pakilagay na lang po kasi dyan. Para makompute po natin. Ang pinakamababa po kasi na expenses is 25 a day. Travel at saka food mo na yan. Busog ka na doon. As in, may merienda ka na. 25. Sobra-sobra na po yan. Basta magluluto ka lang eh. Yeah, so 25. So, ang 25 po times po natin sa 180 days. Oh my gosh. Mahal okay. So, nasa 4,000. Pero yan naman isobra kapag ito naman ginastos mo na talaga. So, calculate lang yan. Kumbaga is sample lang to ng estimating cost lang po ito. Okay? So, yan po yung magiging cost po nila plus 1,795 magiging 6,295 po. Pero sobra na ito kasi sa 25
hindi ko naman maubos yung 125, Opo. diba? Ito lang estimating cost. Kaya lang po, syempre may kasama pa diyang plane ticket. Plus yung plane ticket. Kung halimbawa na... Pag ano po ba, hindi naman po yan back and forth pagkuha ng ticket. round trip dapat nakukuha round niyo. trip. O, magkano po kayo So ang kung round trip? halimbawa low season naman kayong magpapakusting sa amin, meron naman tayo makuha Air China na 700 euro. Ipakiad na lang po Plus yan. 700 euro. So nasa 6,000, kulang-kulang 7,000 po. 7,000 sa euro. Magkano po yan sa pesos? Times po na Pag lang na po natin natin. i-rate sa rate ngayon, kasi sobrang taas. 59 na lang po. 60 na lang po. Ayan, nasa 400,000 po. Oh, malaki din pala. Opo. 400,000. Ayan. Kung sakaling kayo... Pero sobra-sobra na po to. Kasi itong 4,500 na ito, good for 4 months po, and then 25 euro po, malaki na po talaga yun. Kaya nga, kasi Opo. yung 25, kung i-estimate natin kung matipid ka talaga, ilang araw yan, mga... Depende sa'yo. Pero dun sa ano po, sa aming client, mayroon po siyang bank, yung kanyang laman ng bank account ay nasa 300,000. Kailangan po may bank account yan. Yes, itong laman na ito dapat sa bank account po to. Saka mo kukunin kapag aalis ka. Kasi dito muna kukunin ng plane ticket mo, yung... Bali, kailangan nakadeposit muna yan sa bangko mo, yung 400,000. Tapos, kapag may kailangan kang bayaran, saka mo withdrawin. Tapos, yung the rest, kasi sa plane ticket, yung nakapag-visa ka na nun. Kaya pwede mo nang withdrawin. Yes po. So, kailangan din po may trabaho po kayo dahil... Paano po pag wala? Kung wala po kayong trabaho, paano po din po tayo mag-apply ng trabaho sa ibang bansa? Kaya nga po maghanap ng trabaho kasi walang trabaho. So, Siyempre, kung di halimbawa... ba pwede mag-apply walang trabaho? Kung may experience din sila dati. Okay. Kasi kailangan din po natin ng work certificate. Kailangan ng work certificate. Kasi Iwanin po na sa ibang bansa na kung sa ibang bansa mag-a-apply. Ganyan din po ba ang possible na expenses? Ito kasi sobra na talaga. Apo. Sobrang totoo. Pero Kaya- mga estimate niyo po ba mga magkano? Mga 350, ganyan? Nagre-rate po sa ganun. 300,000 to 350,000. Yun po yung pinakang magiging gastos nila. Kasi lahat na po yun. Yes po. Kasi kasama na din yung pocket money kasi yun na yung allowance nila eh. Yes. Ayan. Kaya kung halimbawa kung may plano po kayo, kasi malapit na po yung summer natin, so marami na po silang kailangan sa kanilang mga hotel, mga restaurant doon. So, siyempre, malapit sa dagat. So, talagang, ano po? So, ganun po, yung sa Portugal naman. Sa yung sa ibang, halimbawa sa student visa po, paano po kaya yun? Ganun din po. Okay. Sa student visa, ito maganda po sa mga parents po na nandito po tapos may anak po kayo na overage na po, na hindi na po ninyo pwedeng mag-petition. Ang advice po namin na kukunin niyo po sila vice student. Kasi vice student naman po is talagang legal naman po sila makapagtrabaho po dito. Yung student visa po na sinasuggest niyo, yung papunta po dito sa Spain o student visa sa ibang bansa? Papunta po dito sa Spain. Kung halimbawa nandito po yung parents ninyo. Meron din po kayong gano'n, student visa. Ang advisable lang po kung may parents dito. Pwede po kahit sino, kahit walang kamag-anak. Kahit walang kamag-anak, kahit kaibigan mo, pwede po. Pwede. Halimbawa po, yung makakapanood nito, napanood dyan, siya ay nasa Hong Kong kung saan. Pwede po silang mag-apply ng student visa? Yes, kahit halimbawa po, pag student visa po kasi kayo, ang may age limit po yun from 18 to 39. Okay? 39 years old. And then, kung OFW po kayo dyan, mag-ipon po kayo, and then lalo-lalo na po kung doon sa mga nakagraduate din ng 2 years, 4 years po, kasi sayang din naman yung kanilang profession. And then, mag-apply po tayo ng student visa para sa kanila. Ang mag-advantage po kasi ng student visa, pagdating po kasi dito, mag-aaral po talaga sila. And then, after 1 year po na pag-aaral, naipasa naman po nila yung kanilang course po, yung kanilang Spanish course po. Pwede na po i-modify into working visa if may amo po silang nahanap na magbibigay po ng kontrato sa kanila. Kagaya po ng pagtatrabaho sa bahay po, po na gano'n. Opo. Ay, ibig sabihin, paano po yun? Kung halimbawa, syempre, pag mag-aaral po sila dito, kailangan po marunong sila mag-Spanish?
Hindi naman po dahil Spanish language po yung i-ano nila dito, kukunin course. Kasi dito, malalim po nila Spanish language. Kasi dito, sa atin kasi, pag sinabi mo mag-university ka na, dito naman, before ka mag-university, mayroon ka muna, kailangan po muna mayroon kang Spanish level 2. Bali, ang i-enroll po nila is Spanish language. Yung po maaralin nila. Eh di maganda. Natutos nila ng Spanish. Yes. Kasi kung mag-university sila kaagad, hindi talaga maiwasan na walang Spanish subjects sila. So, hindi pa nila. So, kailangan, first stay po muna, Spanish language. And then, after 6 months, na okay na po sila, pwede nilang pagsabayin yung kung mag-masteral sila or kung mag-aaral sila ng course nila habang nag-aaral din sila ng Spanish po nila. Then, ang maganda lang po kasi, hindi na maghintay sila ng 2 years para magkaroon ng residence permit. Kasi after 1 year nilang pag-aaral, pwede po sila mag-apply ng kanilang residence permit. Basta may amo po sila. Yes, kung may among magbibigay sa kanila. Ano po yun? I-assist niyo po sila sa pag-process. Paano po yung gagawin nila? Halimbawa, kagaya ko, ako yung nag-apply ng student visa sa inyo, tinulungan niyo ako makarating dito, nag-aral na ako ng 1 year. Tapos kasi di ba po, pag nag-aral ka ng student visa ko po dito, pwede ka po magtrabaho. Halimbawa po yung amo na nagtatabahuan ko ng ilang oras, tutulungan niya ako sa papers. Paano po yun? Kami na ng amo mag-uusap? Depende din po kung kukunin nyo ang aming services. May services din po yes po, mayroon din po kaming visa services po na yung nag-aayos kami ng mga documents po. Di maganda sa inyo na para dire-diretso. Yes po. Regarding naman po sa payment, if ever, sa expenses, kung mag-a-apply ng student visa papunta dito sa Espanya. Ganun pa rin po yung aming visa assistant, 270. And then, sa school naman po, yung mga school collaboration po kami. Depende po yung kung saan province po. Kung dito sa Madrid po, yes. Kung sa Madrid po, ang school, po nila for 6 months is €2,195. Pwede po 6 months lang? Pwede, 6 months po muna yon. Okay. Pero ano po talaga ng 1 year? 1 year para makapag-apply ka ng inyong residence permit. Pwede niyo po bang makalculate kung magkano po ang possible na expenses kapag gano'n? Okay. Kung sa student naman po, 2,195 for the school plus yung 270 for visa. 195 plus 270 for the visa assistant plus din yung kanilang medical insurance na dito talaga kukunin po yun sa kasi dito po sila mag-i-stay. Yes, tulad ng Sanitas, yung mga ano. So, yun po yung meron po kayong gano'n na? Mayroon din po. Meron na kayong kakonect na ano. Sige. So, plus po, 500 po yung aming, sa ano na po sa mga dati namin mga client. And then, accommodation po nila. Depende po yun kung mayroon silang kakilala dito na mag-bed space na lang po, parang mura. Yeah, pero alam mo, kailangan kasi talaga yung accommodation contract po. Paano po yung ibig sabihin nun? Yung parang, mayroon kami ibibigay sa kanila. Magkano naman po yung sa alam nyo? Sa amin po, yun po, kung halimbawa 300 a month. 300 a month? Ilan naman po sila sa kwarto niyan? Hindi, primero po muna, siya lang muna sa isang kwarto kasi nag-aaral po siya. So, ibig sabihin, pag nag-aaral ka, kailangan mo ng space para makapag-aaral po. Para makapag-concentrate ka ng pag-aaral mo. 300 po, sige po. So, kung i-estimate mo na lang na yung nakuha mo po ay good for 2 months lang muna, 3 months, kasi hindi mo pa alam ang location, ano ba yung environment doon. So, pwede po yun, ilang buwan muna. Yes, ilang buwan muna. So, yun. And then, after that, yung ticket muna. So, yung allowance mo. Sige po, magkano po kaya? So, yung pwede nilang i-ready. Nasa 350 to 400,000 pesos. Yun lang po yun. Wala na po masyadong kasama na po plane ticket dyan. Plane ticket po yun. Tapos, kailangan din po dyan, may nakalagay din po sa bangko nila. Yes. Kailangan po ba in 6 months na may gumagalaw yung kanilang account? For example po, ako po ay naisip ko na mag-apply ng ganyan. Kaya lang wala po akong bank account. Ngayon pa lang po ako mag-open. Pwede po ba yun? Kasi kailangan po muna ng 3 to 6 months bank movement po. Hindi po pwedeng one time mo lang i-deposit doon tapos instant may pera ka. Hindi kasi mako-question ka rin doon kung saan galing po yung pera. So kami as soon as possible po namin, ina-advise talaga namin sa client namin na
although na alam naman namin na may nagpapadala o may magpapahiram, wag po ganun yun. Kasi yun din yung magiging cause na baka ma-deny po ang visa po. So, kailangan talaga, kung nagtatrabaho po sila, depende po yun sa sweldo nila, kung magkano po yung pumapasok sa kanilang bangko. If ever na may extra naman silang kita, so dun sa motivation or mag-ano po sila ng extra note na yung ibang pera na ito is dahil nagbenta ako ng baka, nagbenta ako ng ganito, kaya mayroon akong pera. So, ganun po yun. Kaya nga po, dapat talaga may movement. Ayan, basta yung student visa po sa kanyang iba yung mga services na pwede po siya kahit nasa Pilipinas o kahit nasa saang bansa po. Yes po, welcome na welcome po kayo. Mag-message lang po kayo sa aming page sa ST Travel and Tours or mag-contact po kayo via WhatsApp na +34 653 631 500 po para sa mga karagdagang information. And take note po, every 2 weeks po, mayroon po kayong free visa orientation. Paano po nila malalaman yung mga ganyan? Yung kailan po yung ano nyo? I-follow nyo lang po kami sa page, okay? And then, nag-a-announce po kami kung kailan po yung aming free visa orientation. Para makinig po sila. Yes. Actually, ngayong April 15, mayroon kami. Anong oras po? Alas 5 po ng hapon dito. Ipopost na po yun sa inyong page. Yes, nakapost na po yan. Ay, nakapost na yan. Saktong-sakto bago mag-April 15? Yes. Yan, na-upload ko na po. Baka bukas i-upload ko na yung video na yan. Yeah. So, kung interested po kayo malaman pa kung ano pa bang type of visa ang pwede po nating i-apply para po yun yung magiging way po ninyo makapasok po kayo dito sa Europe. And then, hindi lang naman po sa Europe. Kasi nag-a-assist din po kami ng mga visa papunta ng US. Pag nandito na sila, o kahit nasa Pilipinas sila, na gusto nila mag-travel. Yes. Sa Japan, baka gusto nyo pong pumunta ng Japan, ng Korea. And then, kung kayo naman po nasa Pilipinas, a group of friends or family, na gusto naman pong pumunta dito, na tour lang po talaga, gumagawa din po kami ng Tilog Tour. Actually, mayroon po kaming group na manggagaling dyan sa Pilipinas this coming May 27, 28, 29. So, manggagaling po sila sa Pilipinas, pupunta po sila dito. Mga interested na makakapanood ng video ito, i-follow nyo lang yung kanilang page. Tapos, meron doon na magkakaroon sila ng free webinar. Tapos, umattend lang kayo para mas malinaw yung maunawaan kung paano yung step by step at kung ano yung mga dapat yung gawin. At kung halimbawa na nandito naman po yung client, na gusto pumunta ng UK, yes, nag-a-assist din po kami. Hindi papunta ng US. Kasi mayroon po kami New York tour this coming December. Wow! Yeah, kaya kung New gusto York. nyo sumama. Magkano po? 799 po. Isa. Yes. Pero ano na po yun ha? 799 with a hotel. 3-star hotel, breakfast. Ayun, i-ano natin kasi baka meron tayong mga followers or subscribers na narito sa Espanya na gustong mag-travel. Yeah. Kailangan po dyan may may visa. May papel na po ang pwedeng sumama. Yes, kailangan po may papel po kayo. Then, kung halimbawa 4 years pa lang yung papel po nila dito. For example po ako, bago 1 year pa lang. Nasa 2 years pa lang pa yung validity. Pwede. Pwede ka na mag-apply. Apply muna tayo ng visa. Pero ano po mga requirements para ma-approve? Kailangan po may pera sa bangko? Kailangan may pera ka sa bangko, may kontrato ka. Of course, magkano po yung dapat nalaman ng bangko? 3,000,000 yun. 3,000. 3,000 to 4,000 naman po yun. Kayang-kaya yun. Di ba? Ganon. So, yung mga, kasi, marami din nagme-message actually sa amin na nasa Hong Kong sila, nasa Kaya Taiwan po sila. Nasa Hong Kong. So, sa amin po kasi, marami din tayo nabalita na na-scam sila kasi minsan nagsasabi din po sila. Kasi nagbayad na po kami ng ganito. Sa amin, hindi naman po sa pag-ano, talagang ini-evaluate po namin yung client. And then, kung sa palagay naman po namin na qualified naman sila doon, saka po namin tatanggapin po yung kanilang application. Kasi sayang po yung pera nila. Naghirap din po sila eh. And then, ano lang po baga. So, kaya po kami nagkaroon po ng mga free visa orientation para mas lalo po maintindihan ng client namin. Wag lang po basta, ay may pera naman kasi kami, pwede na kami mag-apply. Hindi naman po yun sa laki ng pera na mayroon kayo, but kung paano po natin i-apply po yun. Okay? So, lagi po natin tandaan na ang pag-a-apply po is hindi po yun sa laki ng pera.
Okay. Pero ano, halimbawa po, may possible po ba na may mag-a-apply sa inyo na may siyempre, doon po tayo sa negative at positive na pwede pong ma-refuse o ma-denied sa visa. Honestly naman, mayroon naman kami client na nadi-deny. Pero nagagawan po ng re-appeal ng paano po yun? May na-deny naman po kami, nag-re-appeal and then na-approve naman po. Nagawa naman po yung naitama yung mali. Yeah. Kasi naman po, yung approval po kasi ng visa, wala na po yun sa amin. Opo, wala po. Kahit kami, pag nag-apply kami ng visa. Pero syempre kahit pa paano, may idea na po kayo kung ano yung possible na magiging kulang na kailangan dapat ayusin para bago mag-apply, medyo magagawa na ng paraan. Yeah. Kaya medyo stricto po kami sa mga documents. Kasi doon po talaga yung nakabase eh. Yes, before po namin isa lang yung mga documents, ini-isa-isa po talaga namin. Pero to be honest naman po, kahit po complete po yung mga documents, may nadi-deny pa rin talaga po. Kasi nasa paghawak po, nasa officer na po yun eh. Kung yung type niya, ay parang ano to, huwag na nga to. O, di ba? Sabi, malaki pera nito, huwag na to, baka mag-business pa doon sa Espanya. Di ba? Sabi ka na. O, di ba? Baka, uy, maganda to, baka mamaya nag-review lang siya dito. Depende sa mood ng officer. Hindi, totoo po yun. Talagang, nasa kanila po yung sa pag-approve. Nasa kamay po nila. Tsaka naniniwala din po kasi ako na kung talagang will talaga ni Lord na umalis ka na sa time na yan, ay talaga makakaalis ka. Ano yung mangyayari. Pero kung hindi pa, may papagawa pa siguro sa'yo, kaya hindi ka muna pinapayagan umalis. Yes. Opo. Kasi kung talagang para sa'yo kahit harangan ng sibat. Para talaga sa'yo. Kasi minsan may visa na nga, no-upload pa eh, di ba? Kasi hindi pa niya talaga time na para makaalis po siya. Tama po yun. Ano po pala, para background lang din, gaano na po pala katagal itong agency na to? Oo, tama-tama po dahil 3 years po kami sa nag 3 years po kami nung to. Kaya po mayroon po kaming raffle draw. Okay. And then ang mananalo po nito is makakatanggap po ng €100 cash prize. Ay, paano naman po makakasali dyan sa raffle na yan? Okay. Sa mga gusto pong makasali sa aming raffle draw po, mag-avail lang po kayo ng aming services. Tulad po, magpabook po kayo ng ticket, magkaroon po kayo ng coupon. Mag-remit lang po kayo sa amin, mayroon lang po kayo ng coupon. Mag-avail po kayo ng aming visa services, may coupon na po kayo. So, yung coupon na po yun, bubulahin po namin sa May 1. Bali hanggang katapusan lang po yung anniversary promo po yun namin. Ganun po. Kaya sa mga lahat po nanonood, thank you so much dahil talagang medyo malayo po kami sa Kapihanan. Pumunta po talaga Opo, kasi marami po kasi gusto pumunta ng Europe at syempre dahil po ako po ay gumagawa ng content kung paano makarating ng Europe, especially sa Spain. Kaya talagang naghahanap talaga ako ng way kung saan kung paano sila pwedeng matulungan. Na alam ko na legit, hindi sila mai-scam. Yeah, kasi nga 'di ba marami na dito na-scam. Kaya sa mga nanonood po para maiwasan po ninyo ma-scam, huwag po kayong maniniwala sa promises. Yun. At lalo na po, magbigay po kayo ng pera na abutan lang po. Na walang man lang kasulatan. So, yun lang po talaga dahil ang pera po pinaghirapan nyo kasi yan. Tsaka huwag po tayo magmamadali. Kasi minsan sa pagmamadali doon po tayo na-scam. Tama po. Pag nag-ano po ba sila sa inyo? Mayroon po ba kayo ibibigay na resibo? Paano po ba yun? Yes po, mayroon po kami receipt po talaga. Meron po. Ayan, kaya kung sino sa inyo ang interested at nagustuhan ang video na ito, gusto mong mag-apply papunta ng Portugal, ng student visa papunta ng Spain, o kung saan man sa mga services na meron sila madam, ay i-message nyo na lang sila sa kanilang WhatsApp o kaya sa kanilang page. Follow nyo. At umattend na rin kayo doon sa pre-webinar nila para mas lalo nyong maintindihan. Ayan, maraming salamat po, Miss Jonah, sa napakagandang interview nito. At sana ay marami tayong matulungan na kababayan na makarating dito sa Europe. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung nagustuhan nyo ang video ito, pakibigyan naman kami ng like. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na ang subscribe button. Maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayo muli sa aking mga susunod na videos. Paalam! Thank you po!